Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag ng buong suporta ang Department of Justice o DOJ sa 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos para sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Sa isang pahayag kahapon, May 23, binigyang diin ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang kahalagahan ng nasabing kasunduan at ang pagiging legal nito. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong November 2023 ang paglagda ni Energy Secretary Rafael Lotilla sa 123 deal at ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang kinalaman ang pagkakadawit sa sinasabi ng China na New Model Agreement sa West Philippine Sea sa paglipat kay Vice Admiral Alberto Carlos. Kahapon, May 23, kinumpirma ng institusyon na tuluyan ng palitan sa pwesto ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. si Vice Admiral Carlos bilang pinuno ng Western Command. Dagdag pa ng AFP, mahalagang posisyon niya ang Western Command, lalo na sa mga usapin sa West Philippine Sea, kaya kailangan nilang maglagay ng permanenteng mga ngasiwa rito. Si Carlos ay ma-assign sa General Headquarters Support Command sa ilalim ng Office of the Chief of Staff. I'd like to put into perspective, no, once you get reassigned or transferred to another post, it's never a part of a form of punishment. It's part of our role. Kahit kami, umiikot talaga kami. We have to play different roles, be in different capacities, no. It doesn't necessarily mean that meron kang offense or it's a punishment on your end. That's not the case. Hataw Balita ngayon. Aayusin umano ni Senate President Francis Cheese Escudero ang magiging relasyon ng Senate at House of Representatives ilang araw matapos ang rigudon sa Senado. Ilang kontrobersyal na issue ang inaasahang pag-uusapan ni Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Kabilang na ang charter change. Nauna nang nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng mga senador at mga kongresista sa kasagsagan ng issue ng umano'y People's Initiative. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Hataw Balita ngayon. Inumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na maaari pa rin makapaghain ng kanyang kandidatura sa darating na Oktubre si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung gugustuhin niyang muling tumakbo kahit pa mapatawan siya ng suspensyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, malaya pa rin makakapag-file ng Certificate of Candidacy o COC ang alkalde dahil pinalnahatol ng korte lamang sa isang kaso ang umano'y makapipigil sa isang kandidato para tumakbo. Dahil dito tatanggapin pa rin anya ng ahensya ang COC nito kung magdidesisyon si Mayor Guo na sumabak sa re-election. Yung suspension po, halimbawa ng DILG, is not will not bar o hindi po pipigilan yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy sa amin po sa Comelec. Of course, hindi po natin pinag-uusapan pa yung mga ibang kaso na pwede ma-file sa kanya. Ayaw po natin i-preempt yung pwede mag-file sa kanya ng kaso. Hataw Balita ngayon. Hinatulang guilty ng Korte Suprema si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon dahil sa kasong gross misconduct. Ayon sa Public Information Office ng Supreme Court, alam ni Gadon na wala siyang personal na impormasyon o patunay sa kanyang akusasyon na nag-falsify si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte. Gayunman, isinama pa rin ito ni Gadon sa kanyang impeachment complaint para ipakitang may kredibilidad ang kanyang walang batayang akusasyon. Pinagmumulta ng korte si Gadon ng 150,000 pesos at hindi na rin siya maaaring bigyan ng judicial clemency. Hindi na pinatawan ng disbarment ang opisyal dahil una na siyang inalis sa pagiging abogado ng Korte Suprema. Hataw Balita ngayon.
Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na karamihan sa mga natatanggap na sumbong o reklamo ng mga caller sa kanilang helpline ay tungkol sa paglabag ng mga kumpanya sa labor standards sa bansa. Ayon sa kagawaran, sa nakalipas na 15 buwan, madalas na idinudulog aniya sa kanila ang mga issue kaugnay ng release ng final pay, computation ng holiday pay, separation, suspension, termination at mga di pagre-remit ng kanilang employer ng contributions ng kanilang empleyado ng government-mandated benefits. Inilunsad ang DOLE Helpline 1349 noong 2016 kung saan buong araw na makapagsusumbong o makahihingi ng payo ang publiko tungkol sa labor at employment. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatutupad ng kanyang administrasyon ang whole of government approach para matulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng pag-iral ng El Nino phenomenon sa bansa. Pinatitiyak ni PBBM sa mga ahensya na makararating sa mga apektadong sektor ang tulong ng pamahalaan. Inaasahan naman ng Task Force El Nino na kakaunti na lamang ang madaragdag na mga lugar na magdedeklara ng state of calamity dahil sa unti-unti na ring nararanasan ang mga pag-ulan sa bansa. Inaatasan ko rin lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang lokal na pamahalaan na tiyakin na makakarating sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda at serbisyo mula sa pamahalaan. Kaya naman, inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na La Niña. Ito ay upang maibsan ang epekto ng matinding pagbaha na alam naman nating taon-taon na nararanasan ng mga komunidad dito sa Maguindanao del Sur. Nasa 6 na milyong pisong tulong pinansyal mula sa Department of Labor and Employment o DOLE ang ipinagkaloob bilang livelihood assistance para sa 2 coconut farmers cooperative sa Bicol. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita ngayon. 2 farmers cooperative ang tumanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Bicol Region. 6 na milyong pisong halaga ng ayuda para susinihan ang pangangailangang pinansyal ng Community-Based Direct Copra Marketing o COCOMARK Project. Ayon kay DOLE Undersecretary for Workers' Welfare and Protection Cluster Benjo Santos Benavides, 3 milyong piso ang tinanggap ng Bantonan Community Development Cooperative o Bacodeo sa Kamalig, Albay. Gayun din naman ang tinanggap ng Maymatan Farmers Multipurpose Cooperative sa bayan ng Goa, Camarines Sur na mula sa DOLE Regional Office. Ang ipinagkaloob na halaga ay gagamitin ng 2 kooperatiba sa pagbili ng kopra direkta mula sa mga magsasaka sa kanilang mga lugar. Ito ay upang masiguro ang kita at pangkabuhayan ng mga miyembro at maging hindi pa kasapi ng mga kooperatiba sa 2 lalawigan. Layunin din ng kagawaran na masuportan at pagpapalakas ng livelihood ng mga masisipag na coconut farmers sa Bicol Region. Target ng isinagawang ceremonial granting ng 6 na milyong piso sa 2 kilalang kooperatiba ng coconut farmers sa ilalim ng Economic Assistance ng Social Amelioration and Welfare Program o SAWP na suportahan at mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Kabikulan. Sa pakikipag-ugnay ng DOLE Bicol sa Philippine Coconut Authority o PCA, naglalayong masuportahan ang mga kooperatiba sa direct trading at sa paghahatid ng kanilang mga aning kopra sa biodiesel plants para matiyak ang competitive pricing ng kanilang mga produkto. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Patuloy ang isinasagawang follow-up operation ng Muntinlupa City Police sa riding in tandem na sospek sa pamamaril sa isang barangay chairman sa Muntinlupa City. Samantala, kinundina naman ng Muntinlupa City Local Government Unit ang nangyaring pamamaslang. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Bandang alas 10:16 ng gabi noong Miyerkules, May 22, nang mangyari ang pamamaril sa isang barangay chairman ng Barangay Buli, Muntinlupa City. Kinilala ang nasawing biktima na si Barangay Chairman Ronaldo Cao Cloresca. Mga 10:15, dumaan kami roon sa pinangyarihan. Binati pa na namin si Kap Caoc ng magandang gabi. Siguro pag-alis namin, wala pa 5 minuto, nung makarinig kami ng 5 putok. Tapos may isang tawag ng aming isang netizen na meron daw barilan na nangyari sa labas. Nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit namatay ito bandang 11:26 ng gabi ng kasalukuyang araw. Batay sa inisyal na investigasyon ng Muntinlupa City Police, nakaupo sa tapat ng isang tindahan sa bahagi ng MK Quezon Street kasama ang ilan nitong kaibigan ng pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang lalaki na lula ng motorsiklo. Isa sa mga sospek ang nakasuot ng uniforme ng isang motorcycle taxi, habang ang isa naman ay black t-shirt na tumakas patungo sa bahagi ng sukat. Patuloy ang isinasagawang follow-up investigation ng mga pulis laban sa mga sospek. Kwento naman ng kasamahan ni Kap Cloresca sa trabaho ay wala silang nakikita na kagalit ng pinatay na barangay chairman. Wala kang masasabing na kagalit ito. O naman, matulungin, mapagbigay. Ito yung taon na hindi mo siya mariringgan ng hindi. Laging sasagot sa niya, panay oo. Kaya kung isipin mo, wala kang masasabi na kagalit na tao. Samantala, sa isang pahayag, nagpahatid ng makikiramay at pagkundena si Muntinlupa City Mayor Rosano Rupino Biason sa nangyaring pagpatay sa barangay chairman. Ayon pa sa alkalde, ipinag-utos na niya sa Muntinlupa City Operations Center ang pagre-review sa kuha ng closed-circuit television o CCTV sa lungsod upang matukoy ang mga salarin. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 8.7 million pesos na halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng Task Force Davao, Davao City Police at Bureau of Customs sa Sirawan Entry Point, Barangay Sirawan, Toril District, Davao City, pasado alas 12 ng madaling araw kahapon, May 23. Ayon sa mga otoridad, nasabat ang mga smuggled cigarettes sa 2 lalaki na taga Cagayan de Oro City. Nakasakay ang mga ito sa isang wing van, dala ang mahigit 300 master cases ng sigarilyo. Tinangka umano ng 2 suspect na ipasok sa Davao City ang mga iligal na sigarilyo pero nahuli sa checkpoints. Nakakulong na sa Toril Police Station ang 2 at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 4712 o Tariff and Customs Act. Hataw Balita ngayon. Nakakasabat ang nasa mahigit 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA matapos ang isinagawang drug buy-bust operation sa Bacoor City, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bandang alas 10 ng umaga nitong Huwebes, May 23, nang magsagawa ng drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa parking lot ng isang mall sa Bacoor City, Cavite. Sa nasabing operasyon, naaresto ng PDEA ang isang drug personality. Nakumpiska mula sa sospek ang nasa 500 grams na pinaghinalaang shabu na mayroong estimated street value na 3.4 million pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang naarestong sospek na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag na ang mga Norway, Ireland at Spain ng kanilang pagkilala sa Palestinian State. Israel, binawi ang mga ambassador nito sa 3 bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico, live. Hataw Balita ngayon. Hello Jenny, ano ang nagtulak sa mga lider ng bansang ito upang kilalanin ang Palestinian State? Medyo ayon kay Norway Prime Minister Jonas Gahr Store, hindi umano magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East kung walang recognition na kagaya ng ginawa nila. Kapareho rin ito ng pahayag ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na ang recognition na kanilang ginawa ay hindi upang magkaroon ng kaalitan, partikular sa Israel, kundi pagpapakita na nais din nilang magkaroon ng peace
justice at moral consistency. Matatandaang naglibot ng ilang buwan si PM Sanchez sa Europe at Middle East upang makakuha ng suporta sa recognition at ceasefire sa Gaza. Negatibo naman ang naging reaksyon ng Israel na binawi na ang kanilang ambassador mula sa tatlong mga bansa. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang intensyon umano ng European countries sa pag-recognize sa Palestinian state ay nagpapakita lamang ng kanilang pagsuporta sa terorismo. Balik sa iyo, Mary Jo. Jenny, ano naman ang magiging implikasyon ng desisyon na ito ng tatlong bansa? Medyo bagamat marami ng bansa ang kumilala sa Palestinian state, wala pa sa major Western countries ang gumawa nito kabilang na ang US at maging Great Britain. Naniniwala naman sila, Mary Jo, na ang idea ng pagkakaroon ng independent Palestinian state ay isa sa solusyon sa conflict sa Israel, pero nararapat ito umanong isagawa sa pamamagitan ng negotiated settlement, Mary Jo. Abangan natin ang mga update na yan dyan sa inyo, no? Salamat, Generico, mula sa Toronto, Canada, kung saan naninirahan ang mahigit sa 4,000 Palestinians. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng pahayag ang White House itong Miyerkules, May 22, na naaprubahan na ang debt cancellation para sa mahigit 160,000 na mamamayan ng Estados Unidos na may student loan. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Kasama ang pinakahuling paumanhin ng Administrasyong Biden para sa student loan, aabot na sa $167 billion nang nasa 4.75 milyong tao sa Estados Unidos ang magbabayad na lamang ng minimal o hindi na kailangang magbayad ng kanilang student loan ayon sa Department of Education. Ang bagong programa ay nakadisenyo rin na maalis ang paglobo ng interes ng mga student loan sa kabila ng ilang taong pagbabayad ng utang. Ayon sa Biden administration, nahahati sa tatlong grupo ang makatatanggap ng student loan forgiveness. Una na rito, makatatanggap ng $5.2 billion ang 66,900 na nasa ilalim ng Public Service Loan Forgiveness Program na tumutulong sa mga guro, nurse at law enforcement officer na makansela ang kanilang utang pagkatapos ng 10 taong pagbabayad ng kanilang student loan. May nakalaan namang $613 million para sa 54,300 na nagpalista sa loan repayment program na inilunsad ng Administrasyong Biden na tinatawag na SAVE. Ang natitirang $1.9 billion naman ay para sa 39,200 na mga taong mayroong student loan at nakadepende sa buwan ng sweldo at bilang ng pamilya ang kanilang repayment plans. Ang mga qualified sa programang ito ay makatatanggap ng approval letter sa kanilang email. Sa kasalukuyan, bukas pa rin ang SAVE sa mga nais na mag-enroll sa programa. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng bansang New Zealand ang posibleng pagpasok ng sakit na H5N1 bird flu sa bansa. Maaari kasing maging malaki ang panganib na may dudulot ito sa native wildlife at posibleng magdulot ito ng spillover o pagkalat ng sakit sa iba pang uri ng mga hayop. Itong humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Malaki ang posibilidad na makapasok ang H5N1 o mas kilala bilang bird flu sa New Zealand sa pamamagitan ng mga migratory birds sa hinaharap, ayon sa isang briefing kay Shane Reti, Health Minister ng bansa. Kumalat ang naturang virus sa 6 na kontinente ng mundo at pumatay ng milyon-milyong ibon at kumalat na rin sa mga gatasang baka sa Estados Unidos. Naitala nitong linggo rin sa Australia ang kauna-unahang human case ng naturang virus. Ayon kay David Winter, Chief Science Advisor ng Environmental Science and Research o ESR. Mapalad ang New Zealand dahil wala pang nakapapasok na strain ng highly pathogenic avian influenza o HPIA sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Subalit nagbigay babala si Winter na kung sakali mang ito'y makapasok ay magiging mapanganib ito sa native wildlife ng bansa at maaaring magdulot ng spillover o pagkalat ng sakit sa iba pang uri ng hayop.
Kaya naman nagsasagawa ang Ministry for Primary Industries o MPI ng malawakang gawain kasama ng iba't ibang ahensya at sektor ng komunidad upang bumuo ng estratehiya para maiwasan ang pagkalat ng sakit at maprotektahan ng native wildlife ng New Zealand sakaling makarating ang nasabing sakit sa bansa. Payo sa mga Kiwi na maging mapagbantay sa mga sinyalis ng HPAI at panatilihin ang kalinisan, pag-iwas sa mga may sakit o patay na ibon, lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga manukan at fur farm sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Mas bumaba pa sa minimum operating ang level ang tubig sa Angat Dam sa kabila ng naranasang pag-ulan sa lugar. Inaasahan pa rin ang pagbaba ng tubig doon dahil sa dami ng kumukonsumo o nangangailangan, partikular na mga taga Metro Manila. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon! 3 araw nang nakalipas mula nang bumaba sa 180 meters o minimum operating level ang Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, May 23, halos 1 metro na rin agad ang nabawas sa nakalipas na araw, kung saan bumaba ito ng 179.30 meters. Ayon kay ASEC Joey Villarama ng Task Force El Nino, paliwanag sa kanila ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na nitong nagdaang araw ay naranasan na rin umano nila ang malakas na pagulan sa Angat Dam. Pero kahit umulan pa, ay kulang pa rin ito para masapatan ang tubig dahil sa dami ng mga kumukonsumo na karamihan o 90% ay mga residente sa Metro Manila. Sa ngayon, hindi pa anya kakailanganin ang cloud seeding dahil may pagulan pa naman. Pero para mapuno ang tubig sa Angat Dam, kailangan nito ay tubig na manggagaling sa low pressure area, kabilang na ang bagyo, na isang paraan upang mapataas ang level ng tubig. Cloud seeding operations can be an option to augment the water supply in Angat. Pero kung pagbabasihan po natin yung statement ng MWSS in the past few days, yung pag-uulan na naranasan natin sa Metro Manila in the past days and weeks, nakatulong po sa pagpuno ng tubig sa Angat. And if we are to refill Angat to its normal levels po, ang sabi ng MWSS ay bagyo ang kakailanganin para mapuno po muli ang Angat. Samantala, kung dati ay 52 cubic meters per second o CMS ang natatanggap nila sa MWSS, ngayon ay 49 CMS, kung saan nabawasan na ito ng 3 CMS. Para masapatan ng tubig ng 90% tubig sa Metro Manila, bukod sa ulan sa bagyo, kailangan din nila na kumuha sila ng tubig sa National Irrigation Authority ng 3 CMS para magtuloy-tuloy ang supply ng tubig sa bansa, pangunay na ang Metro Manila. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tampok ang iba't ibang obra ng ilang fashion designer na yari sa Abaca sa kauna-unahang Katabi Fashion Show na isinagawa sa Bicol Region kahapon. Bahagi ito sa pagunita ng Bicol Regional Science, Technology and Innovation Week ng DOST Region 5, kasabay ng Abaca Nobasyon Exhibit na isinagawa sa lalawigan ng Catanduanes. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita ngayon! Ipinamalas ng mga fashion designer mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kanilang mga obra na yari sa mga tropical na halaman. Tampok sa Katabi Fashion Show ang mga obrang gawa sa Abaca fabric ng isang kilalang fashion designer na si Dita Sandico. Ang kathabi ay kinuha sa salitang katha o innovation at habi na ang ibig sabihin ay weave. Inorganisa ang naturang aktibidad ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute o DOST PTRI. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ang Kathabi Fashion Show sa Bicol Region. Aking nang nabigyan pansin at diin ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology o DOST upang lalo pang sumigla at maiangat ang industriya ng Abaca sa probinsya.
Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., layo ng Kathabi Fashion Show na magbigay ng inspirasyon at kaalaman upang lalong bigyang pansin, pagkilala at suporta ang abaka at iba pang local fabrics. Ang ating Kathabi Fashion Innovation Show ay may layuning makapagbigay ng inspirasyon at kamalayan upang lalong bigyang pansin, pagkilala at suporta ang ating abaka at iba pang local fabrics na kaya-kaya makipagsabayan sa global fashion. Tampok din sa naturang show ang mga obrang yari sa pinya at bamboo fabrics. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa Blue Alert status ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRF-MMC ang Bicol Region dahil sa posibleng epekto ng binabantayang Low Pressure Area o LPA. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng memorandum ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC hinggil sa paparating na sama ng panahon sa Kabikulan. Ayon kay Office of Civil Defense o CD Bicol Regional Director Claudio Yucot, kailangan ng isailalim sa Blue Alert status ang rehiyon bilang preparation measures sa namatang Low Pressure Area o LPA. Posibleng maging isang tropical cyclone ito ngayong araw ng Biyernes, May 24, ang naturang sama ng panahon na papangalan ng Agho ng Pag-asa. Sa ilan ng Blue Alert status, inaasahang lahat ng response agencies ay ilalagay na sa Emergency Operation Center sa 24/7 operation upang magsagawa ng mahigpit na pagsubaybay sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Inaatasan din ang mga naturang ahensya na maglabas agad ng weather bulletin at advisories sa lahat ng barangay DRRM para sa mabilis na paghahatid ng impormasyon sa mga komunidad. At agad na magbigay ng ulat sa untoward incidents tungkol sa epekto ng panahon sa pamamagitan ng pagpapadala ng situational report sa RDRRMC Operation Center. Inabisuhan na rin na mag-update ng hotline numbers ang mga local DRRM sa kanilang website, social media pages at iba pang public profiles para sa madalian at napapanahong pakikipag-ugnayan at komunikasyon. Lahat ng response team ay kailangan nasa standby mode para sa posibleng deployment sa pagpasok ng sama ng panahon. Nakikipag-ugnay na din ang mga LDRRMC sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Coast Guard para makapagpalabas ng no sailing policy at gayon din sa Pag-asa upang maabisuhan agad ang mga fishing sector sa kanilang nasasakupan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Regular na nag-uulat ng lagay ng trapiko ang segment na traffic update ng programang Good Morning Kuya dito sa UNTV. Gamit ang UNTV drone, ipinakikita ng ating morning show ang ibang perspective ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang syudad sa Metro Manila, maging sa key cities sa mga probinsya. Ngunit sa pambihirang pagkakataon ay inatake ng isang kalapate ang UNTV drone bandang umaga nitong Huwebes, May 23. Sa live broadcast ng Good Morning Kuya, kita ang bird's eye view ng kahabaan ng EDSA Balintawak patawid ng skyway nang biglang umuga ang kamera ng drone. Sa slow motion, kita ang pakpak ng kalapate matapos banggain ang drone unit. Nasundan din ng kamera ang drone ang paglipad pababa ng kalapate. Hindi naman bumagsak ang drone at nakuha agad ang balanse. Hindi rin ito nagtamo ng pinsala at hindi nasaktan ang kalapate. Ang maraming taong karanasan at tuloy-tuloy na training ng UNTV drone pilots ang isa sa mga susi sa isang ligtas na pagpapalipad ng unmanned aerial vehicle. Una ay ang pagtitiwala sa Diyos na lumikha. Hataw Balita ngayon. Nag-iwan ng 5 patay at dosen-dosenang sugatan ang mga bagyong may kasamang tornadoes na tumama sa Greenfield, Iowa. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon.
Hello Abby, ano ang naiwang pagkawasak ng tornado? Iniwanan noong Martes, May 21 ang bayan ng Greenfield, Iowa na may 5 nasawi at hindi bababa sa 35 na sugatan dahil sa nanalasang mapanirang tornado na tinatayang hindi bababa sa isang EF3. Maaari umanong mas mataas pa ang bilang ng injured, lalo na at patuloy ang mahigit sa 100 first responders sa paghahanap sa nawasak na maraming tahanan at iba pang estruktura, tumilapong sasakyan at mga namunot na puno. Iniulat naman na hindi bababa sa 18 tornadoes ang nakita sa Iowa noong Martes na itinurong dahilan na malawakang pagkawala ng kuryente sa mahigit na 50,000 na mga tahanan at negosyo sa Iowa, Wisconsin at Illinois. Dahil sa malalakas sa bagyong dumaan sa estado, nag-issue si Iowa Governor Kim Reynolds ng Disaster Emergency Proclamation para sa 15 counties na naapektuhan, kung saan Greenfield ang naging sentro ng kaganapan o Martes. Naging less intense ang bagyo pagdating ng Miyerkules kaysa noong Martes, subalit patuloy na posible ang nakapipinsalang hangin, hail at ilang tornadoes sa 1,500 milya na kalawakan mula Texas hanggang Western Vermont ngayong linggo. Balik sa iyo, Nina. Abby, normal ba ang ganitong dami ng iniuulat na tornado sa bansa? Nina, ayon sa National Geographic, wala namang real evidence na mas dumami ang tornadoes ngayon sa bansa. Mas marami ngayon na-record in compared from 1950, pero with a closer look sa data, mayroong pagtaas man sa weakest category na EF0, pero walang pagtaas sa number ng mas malalakas sa tornadoes at slight decrease naman sa EF4 at EF5 twisters. Nina? Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, na noong May 18, 1902 ay naitala ang second deadliest tornado sa estado dahil nakapatay ng 114 na individual at nag-iwan ng 250 na sugatan. Hataw Balita ngayon! Inaasahang magdudulot ng mga matitinding pagbaha ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa Thailand. Bunso nito, pinag-iingat naman ng Meteorological Department ng bansa ang mga residente nito. Itong humahataw na balita ni Paula Porta. Hataw Balita ngayon! Pumasok na ang panahon ng tag-ulan o rainy season sa Thailand na tanda ng katapusan ng summer. Ang inanunsyo noong Martes, May 21 ng Meteorological Department ng bansa. Dagdag pa nito, makararanas anya ng malakas na mga pag-ulan ngayong buong linggo sa lugar. Inaasahang tatagal ang mga pag-ulan hanggang kagitnaan ng October sa upper part ng Thailand at sa south naman ay hanggang sa mid ng January. Pinag-iingat rin ang mga residente sa maaring heavy to very heavy rain, gayon din ang pagkakaroon ng flash flood. Paula Porta, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Pinaplano umano ni former Republican presidential candidate Nikki Haley na iboto sa darating na 2024 United States presidential elections si Donald Trump. Ayon sa kanya, ibibigay nito ang kanyang suporta kay Trump kahit na hindi ito perpekto sa mga polisiya ng pamahalaan dahil mas magiging magulo kung si United States President Joe Biden ang kanyang pipiliin. Dating United Nations Ambassador si Haley ng Trump administration. As a voter, I put my priorities on a president who's going to have the backs of our allies and hold our enemies to account, who would secure the border, no more excuses, a president who would support capitalism and freedom, a president who understands we need less debt, not more debt. Trump has not been perfect on these policies. I've made that clear many, many times. But Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Trump. Magsasagawa ng free medical mission ang Embahada ng Pilipinas sa Spain para sa ating mga kababayan sa June 22, 2024.
Magkakaroon naman ng on-the-spot essay writing at poster making ang embahada sa Bahrain sa June 8, 2024. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inaanyayahan ng ating mga kababayan sa Egypt para sa isang Filipino film showing na isinasagawa ng Philippine Embassy sa Egypt kasama ang Film Development Council of the Philippines or FDCP bilang pagdiriwang ng National Heritage Month. Gaganapin ito sa May 31, 2024 ng alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay screened at may English subtitles at ito rin ay free admission at bukas sa pampubliko. Samantala, naglabas naman ng embassy closure notice ang Embahada ng Pilipinas sa Brunei. Sarado ang pasuguan sa May 28 at May 29, araw ng Martes at Miyerkules. At kung may emergency ay tumawag lamang sa hotline number ng Embahada sa Brunei na makikita sa kanilang official Facebook page sa facebook.com/phinbrunei. Magsasagawa ng free medical mission ang PMCC 4th Watch Madrid kasama ang grupong Narsaco sa Espanya or NACE para sa ating mga kababayan sa bansa sa June 22, 2024. Magpapasimula ito ng alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob nila sa araw na ito ay ang medical consultations, vital signs check-up, first aid orientation, dental check-ups at counseling. Para sa iba pang impormasyon ay scan lamang ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Spain sa facebook.com/PHInSpain. O maaari rin kayong tumawag sa 34638-223-017 at 34696-649714. Samantala, magsasagawa naman ang Filipino Writers Circle at ang Philippine Embassy sa Bahrain ng on-the-spot essay writing at poster-making competition para sa ating mga kababayan sa bansa sa darating na June 8, 2024. Ito ay bilang pagunita sa ika-126th anniversary ng Philippine Independence Day na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Magpapasimula ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa iba pang impormasyon at kung kayo nagnanais na makilahok sa kompetisyon na ito, ay maaari kayong bumisita sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain sa facebook.com/PHLinBahrain. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! At sa atin namang mabilisang shout out, happy birthday po kay Violeta Mendoza. Lagi daw po siyang nanonood at nauna daw tayo sa balita kaya sa UNTV daw po siya. Ayan, Mary Jo. Oo, salamat sa mga ating nanonood. Unay, binabati ko yung mga masugid na nanonood sa atin dyan sa Seoul, sa Incheon, Daegu, Gwangju at Busan. At meron pang mga pagbati. Sheru, happy birthday sa'yo na nasa Africa. Prince, aking kapatid na si Prince, Jurel, Baby, Jiro at saka Cyron. At sa ating kababayan sa Seoul, pinababati niya ang kanyang mga anak, sila John, Caleb, Joel Ann, Sarah at Nathan. Pagbati mula kay Alma ng Seoul. At happy graduation sa kanyang anak na si Sarah May. At gayon din sa mga kababayan natin sa Incheon, sa Seoul, West 2, sila Bradrevo, Brian, Seferina, Baltasar, Christopher, Marvin, Jumri, Chris Jao, Jen, Mel, Ana, Janet. At sa aking classmate, si Romulo Tape, lagi siyang nanonood sa atin sa UNTV. Yon. Nina, ikaw naman. Ako naman, mabilis ang shoutout din. Hello kay Kuya Daniel at Ate Arlene at sa buong Sangbahayan. At ganun din, happy Sabbath anniversary kay Sister Jade Alongalay. And of course, shoutout po sa mga masugid na taga-subaybay ng ating HBN, no? Hataw Balita ngayon. At special mention kina Sister Marlene Galano and Brother Ray Galano na lagi nakasubaybay. Amigo. Oo, suki din natin si Mami Beth at Brad Dan Rason. At ganoon din po sa mga taga-subaybay natin sa buong Pilipinas. Shoutout po sa inyo maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 17, Talatang 27. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat
ng buong buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Pulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, May 24, 2024. Mula dito sa UNTV News Center, ako si Mary Jo Maleriado. Ako naman si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.